So wala nang intro guys, change oil tayo. Ang first is ito, luwagan nyo ng konti para sumingaw. Konti lang, tapos itakpan nyo. Huwag nyo tatanggalin ha, kasi baka pumasok yung alikabok. Then dito naman 12mm na deep socket, kasi ang sukat niyan ay 12. So ayan, yun. Gamit ko lang dyan na tools, yun nga, yung 12mm na 1/2, tapos extension rod na 3 inches lang. Then yung T-wrench, pang-pihit. Ready din kayo ng pansahod guys. Nga pala, pagluwag, counterclockwise. Para di kayo malilito, counterclockwise pagluluwagan. Yung tamang sukat ng socket, lagay ko sa baba. Dahan-dahan lang ang pagluwag kasi baka biglang tumalsik. Nga pala, ang bolts nyo na may kasamang washer. Ayan. Ingatan nyo, huwag nyo iwawala. And may tamang orientation ng washer na yan. Yung sharp na part dapat nakatapat dun sa ulo ng bolts, tapos yung makinis dun sa kabila. Kung sa inyo, huwag nyo nang tanggalin, pagparisin nyo na. Hayaan nyo na. Tapos ang panglinis lang dyan punas lang. Huwag nyo nang sabunin. Kung may brush kayo, mas maganda brushin nyo lang, normal na brush para matanggal alikabok. Ayos na yan. Konting antay lang, syempre matagal-tagal. And ito ang gamit yung langis, napaka-solid. City scooter ng Shell Advance. 10W40 yan. Ang recommended lang sa motor na to ay 10W30. Pero ito ay 10W40. Ibig sabihin, habang tumatagal ang biyahe, mas lumalapot. Habang umiinit ng makina, mas lumalapot. May kargaman, wala, long ride, tirik ang araw, smooth na smooth. Yan. Punas lang muna bago ipasok ang bolts. Ingatan guys ang alikabok kasi nagkukusi ng loose thread. Sa paglalagay ng bolts pabalik, kamayin nyo muna. Huwag kayong agad gagamit ng tools, kamay lang. Yan, higpitin nyo. Tapos, ang ginawa ko dito, gumamit ako ng torque wrench para siguradong higpit yan. Punas-punas, syempre. Gamit din kayo ng torque wrench, huwag nyo barilin. Mahirap yun, baka di nyo makontrol, ma-lost thread. Yan, torque wrench po yan, 1/2. Bali, ang tamang sukat 24 Nm. Ang tamang higpit. Base yan sa manual ng Honda Beat. Again, 24 Nm lang po ang higpit niyan para sa engine drain bolt. Ayan, gamit kong tools. Yun nga, 3 inches na 1/2, tapos yung deep socket na 12mm. Let's go. Antayin nyo lang yung click sound. Ayan, pakinggan nyo. Yun, kahit isang beses lang yung click, pwede na. Lahat ng tools na gamit ko rito, nasa baba yung link. Shopee lang yan, guys. Then dito naman sa kabilang part, syempre 17mm ang gagamitin nyo dito sa may strainer. Nga pala ang Honda Beat V3 2026 ayan na ang gamit, yung malaki na, hindi na yung maliit. Parang kagaya sa click. 17mm. Same tools pa din guys. Dahan-dahan lang ang puwersa. Naka-ready ulit yung pansahod. Yung tamang sukat ng mga tornilyo ng bolts, lalagay ko sa baba para di tayo nalilito. Okay? Yan. Pag natanggal nyo na, konti na lang yan. Bali yan po ay may spring. Ayun, naiwan ng spring ko sa loob. Meron yung spring, tapos may strainer cap. Bali, ito yung pinakatakip niya. Yan, kunin ko lang. Yun. Ayan ang spring. Si UNC nagtutulo pa yung langis, kaya dapat may pansahod pa rin. And ayan yung cap. Yan po ang itsura niyan. Parang sa click lang. Nga pala ang tinakbo ng motor ko 1.5. Ay, tama, 1.5. First change oil ko 500, tapos second change oil 1.5. Bali, 1,000 lang ang tinakbo. Bali, ito na yung second change oil ko at hanggang ngayon wala pa ring ORCR. Ewan ko ba. Yan. Ang panlinis lang dito yun pa rin. Microfiber towel, tapos tamang lang. Dahan-dahan lang sa pagpunas, lalo na dun sa strainer cap ha. Baka kasi may alikabok tapos mas-scratch pa natin lalo. Yan kasi may mga butas-butas na maliliit. Delikado po pag na-deform. Huwag yung pipisatin. Ayan. Delikado yan pag na-deform. Lagi nyo rin i-inspect yan. Baka kasi malaki na yung mga butas niyan. Yung filter niya baka malaki na. Kasi dyan usually napupunta yung debris, yung mga metal parts, mga residue. Yan. Dyan yun napupunta. Punas-punas lang, dahan-dahan lang. Maganda yan kung meron kayong pang spray na panglinis talaga niyan. Ako wala, alternative ginamit ko. Gumamit lang ako dito ng pang spray na brake cleaner. Yan.
Pwede naman yan guys. Wag lang sa metal parts. Ay, wag lang sa rubber parts. Lagyan ko ng straw para accuracy. Yan, buga-buga lang. Pag ganyan ang pagbuga, patagilid. Para pagtalsik, palabas. Yan, dyan. Sa ulo. Then syempre yung spring. Ini-inspect nga pala yung yung filter na yan ha. Ini-inspect kung lumalaki yung butas. Kasi bawal na po yun pag malaki butas. Yan, sa paglalagay naman, punas muna ulit kasi baka may mga alikabok. Palabas pa ang pagpunas, hindi pa loob ha, palabas. And then, actually, ito, ang langis na natira sa akin, 600 ml. 600 out of 750 na unang lagay ko. Imagine, kumain ng 150 ml sa loob ng 1K kilometer na tinakbo. Pwede na. Kaya dapat ugali, mag-top up. And ito yung tamang orientation. Ganyan po, pakisundan na lang. Ayan. Ganyan po pag ilalagay na sa loob. And sa paglalagay, hand tight lang muna. Huwag agad kayo gagamit ng tools. Baka kasi mali yung angle. Kasi may tamang angle yan. Then syempre torque wrench natin yan para tama yung higpit. This time around 20 Newton meter lang po. Again, para sa strainer cup, 20 Newton meter lang. And then same tools pa rin, yung 17mm. And dantayin nyo lang mag-click. Nga pala sa nakakapansin, tinanggal ko muna yung tambucho niyan para mas ma-torque wrench ko ng maayos. Kasi pag meron dyan tambucho nakaharang, hindi ko mabigyan ng magandang torque. And since tapos na tayo mag-drain, maglalagay na tayo ng langis. Meron ako ditong syringe para sigurado. Pag Honda Beat V3, strictly po 650 ml lang yan. Ayun yung nakalagay sa cup niya. Tsaka sa manual, 650 ml lang. Ang ginawa ko dito, kumuha ko ng 6 na 100. O unang 50, tapos 6 na 100. Tapos tsaka ako siya in-inject sa loob. Ito yung natira kong langis from my first change oil. Kaya dito muna ako kumuha ng 50 ml. Yung iba guys, gumagamit ng cup or yung measuring, tawag dito, parang tabo o parang pitchel. Pwede rin naman yun, nasa sa inyo yan. Ako kasi ginagamit ko yun pang drain. Hindi ko na pwedeng gamitin kasi yun panlagay. Kasi syempre kasi naniniwala ako sa bawat part na ganyan, bawat instrument na ginagamit natin, mga one time use lang. Kanya-kanya dapat. Iba ang pang gear oil, iba ang pang change oil, iba ang pang drain. Kaya yun po. Syringe gamit ko. Kailangan lang ng force sa paghatak, tapos bawal biglayin, baka kasi sumobra. Then tamang inject lang dyan, dahan-dahan, baka lumabas. Again, pwede naman dyan kahit imbudo lang. Tapos yung kung Pro Honda ginagamit nyo na 800 ml, bawasan nyo po yun ng 150. And then basically ganun lang po. Lagay nyo na ulit yung dipstick. Ayan, next, my first ever gear oil change. Ayan. Pro Honda intake. Ito naman yung drain. So luwagan natin. Ayan, nga pala 12mm ang gagamitin natin dip socket. Syempre luluwagan po muna natin yung intake dyan para makahinga. Konting puwersa lang. Pagka nabuksan, okay na yun. Tapos next, yung drain, puwersahin nyo ng konti gamit tools. Tapos kamayin nyo na. Ulitin ko, 12mm po ang niyan, ang size. And may washer din yan. Ingatan nyo, baka malaglag. Huwag nyo nang tanggalin. Pagparisin nyo na para sigurado. Ayan. Gamit kong pansahod yung pansahod ng engine oil ko. Ganon din po ang size. Dito nagulat ako, kala ko mas mahaba yung size ng drain. Hindi pala. Same ng size yung drain tsaka itong intake. Ayan, maliit. Pero tandaan nyo na rin para sigurado.
Hindi magkapalit. And pag tapos na i-drain, ayan, balik na natin. Kamayin lang muna, tsaka natin ito torque wrench maya. Mas gusto kong tino-torque wrench para may tamang higpit. Para di tayo nang tatansya at nakangapa. This time naman, 23 Newton meter. 10 yung click. Yun. And another syringe. Ang syringe po ay one time use lang. So ibig sabihin, pag engine oil lang. Pag gear oil lang. So dalawa dapat. Ang laman po ng ay 120 ml. 70 ml lang ang kailangan ko according sa manual. Sinipsip ko lang ng syringe dyan, tapos in-inject. 70 ml lang ang nilalagay po sa Honda Beat V3 according sa manual. Kasi pag mas marami, pag inubos nyo po, baka sumabog yung seal kapag dinrive nyo ng matagalan. Umiinit, nag-expand. Walang paglalabasan. Delikado yung mga seal natin. Yan, hand tight lang muna, tapos tamang torque. Yan, bali dito, same po ang ang tight. 23 Newton meter. Same lang ang intake at drain. 23 Newton meter. Yun. And that's about it for our change oil, engine oil and gear oil. Ang change oil po every 1,500 km. Ang gear oil every other change oil. And yun lamang po. Thank you.